Alright, so I am going to demonstrate how to create a poster using Adobe Photoshop. But before that, so let us discuss what is Photoshop first. So on our module uploaded on our Google Classroom, we have here the 2022 model of Adobe Photoshop. But currently, I am using the 2023 version of Adobe Photoshop. So the display was different when I opened my Adobe Photoshop. But on our module, so this is a display for the 2022 version. So first, let us discuss what is Photoshop. Okay. Adobe Photoshop is a professional raster graphics editing software na ginagamit po for photo editing, graphic designing, digital art, web design, and visual effects. This is also part of the Adobe's Creative Cloud suite and is widely considered the industry standard for image manipulation. So, Photoshop focuses, meron na siyang integration of the AI tool for better performance, smoother workflows for beginners and professionals alike. So, saan po ba natin ginagamit si Photoshop, no? Mostly, it is used in many fields, professional fields in photo retouching and enhancement, graphic designing, kagaya ng gagawin po natin ngayon for posters, digital painting and illustration, designing of website and UI designs, some social media graphics, image compositing and manipulation, and professional printing and publishing. So, let's start with Adobe Photoshop. So, kapag inopen natin si Photoshop, ito po yung una nating makikita. So, naka-minimize lang siya. So, ito po yung una nating makikita, no? So, dito, itong nandito, this is the new document panel. And sa new document panel, okay, so yan siya. So, for the new document panel, so ito po yung preset tabs dito sa taas. The reset, the save, the photo, the print, art and illustration, web, mobile, film, and video. So ito po ang tawag sa kanya ay preset tabs. And here are the preset details, no, from width to height, no, the orientations, the resolution, the color mode, the background, and the color profile, and so on. So, yan po, no? So, dito kayo mamimili. Ano po ba ang magde-design po ba kayo? For photo po ba? For print? So, meron tayong mga selection na po dito. But, kung sakali na wala yung gusto po ninyo dito, you can still customize, no? Pwede kayo mag-select ng pinakamalapit doon sa gusto ninyo. Then, you can modify the width, the height, no? Or, if you're familiar with pixels, centimeters, millimeters, so, you can choose any of these, no? And for the art and illustrations, ayan po yung mga selections po natin for poster, postcard, and for web. Ito yung the most common. Mas malaking web. Ayan po. Ayan po yung mga selections for kung MacBook Pro, yung kailangan po ninyong lagyan ng design. So, andito po yung ibang selection. Okay, for mobile naman, usually for kapag nagde-design ka ng mga UI, and mga applications. So, meron din po tayong mga selections dito. And for film and video, so also we have here the selection. So, ito po yung mga presets natin na pwede po nating i-select, no, before we start or creating new document. Okay? So, we have here the home panel. So, dito nyo makikita si new file. Okay? So, if you wanted to create another file or kapag meron ng dati na or may i-open po kayo to insert. Okay? And then the home panel. Okay? So, kapag nag-open po tayo, okay? So, mag-new file tayo. Print tayo.
And then, poster yung gagawin natin. So, medyo lakihan natin, A3. Okay? So, lagyan po natin ng file name, poster. Okay? And then, RGB, kung ipiprint po ninyo, CMYK color. And then, create or click create. Okay, so once we open this is the what we call the workspace. So, ang tawag po dito sa puting to, no, itong parang bond paper na to sa gitna. So, this is the canvas or the document window. So, dito po tayo nag-create ng design. Itong nasa gilid, okay, kung nakikita ninyo, it is very similar to Adobe Illustrator. No, we have here the move tool, we have here the rectangular marquee tool. Meron din ditong lasso, quick selection tool. So, pag i-right click po natin dyan, polygonal lasso tool. Okay, we also have here quick selection, magic wand, object selection tool, which are, no, present din po or nandoon din kay Adobe Illustrator. So, that's why, madali na po para sa inyo to understand Photoshop because you have the initial idea on working with Adobe Illustrator. Almost similar. Pare-parehas lang din po sila ng itsura ng icons dito or ng mga toolbars dito po sa Adobe Photoshop. Same, no? Dito sa taas, ang tawag po dito is we have the options bar and nasa taas the menu bar and dito sa gilid yung tinatawag po nating mga panels. Okay? So, for Photoshop tools layout, ito po ay nakagroup, no? From here, so move selection to object selection tool. This is to move and the selection tools, no? So, meron tayo ditong crop tool at meron din po tayo ditong frame tool. So, sila ay for crop and slicing tools, no? So, ito, this is for measurement. And meron din dito from, what do we call this? Okay, so meron tayo dito from spot healing tool up to the dodge tool. So, ito po ay for retouching and painting tools, no? And we also have drawing tools from pen tool up to the rectangle tool. Actually, hindi na siya rectangle tool kasi when you click, no, nag-right click ka, you still have a lot of selection dito po. Okay? And we also have the navigation tool, we have the move tool, and the zoom tool. Okay, so kung hindi po ninyo matandaan kung ano-ano po yung mga yan, no? So, pwede nyo pong itapat lang yung pointer ninyo dito and then nakikita na po ninyo, no? Nakikita ninyo kung para saan or anong purpose nitong mga tool na to. Meron na siyang preview kung paano po natin siya ginagamit. So, ayan, for clone stamp tool, kino-clone niya yung nasa-select po nating object. Ayan. So, brush tool, okay, paints, custom brush, na mga strokes. What about the spot healing tool? Okay, so inaalis po niya or kapag sa, alam mo, may mga blemishes, mga marks, no, unwanted marks doon sa image po or doon sa in-edit po natin. So, that is the purpose. That's why the keyword explore. Andito na po yung mga sagot sa tanong po natin. Dito na po na, ayan. So, eyedrop tool, no, para makuha nyo yung sample colors for an image that you do not need to adjust para makuha po natin yung kulay. Kasi ang tagal, no? So, pwede po tayong gumamit ng mga ito. So, there's a lot of tools pa rin. Okay? Na, ayan, no, na pwede po nating magamit. So, explore po natin tong mga tools na to para mas maintindihan po natin kung paano sila ginagamit. So, for frame tool, so nagke-create siya ng placeholder para sa image. So, ayan po, So, itapat nyo lang po yung mouse pointer ninyo dito and then you can identify na po kung the preview kung paano po gamitin itong mga tools na to. Alright? So, nagkakaintindihan po tayo. And I also provided the detailed description, no? Kung ayaw nyo magtapat-tapat yan at gusto nyo dara-diretso na kayo
mag-design. So, sa module po na provided natin, we have here the tools. Okay, the Photoshop tools, no? From move and selection tools, lahat po ng tools ni Adobe Photoshop ay nandito po. Meron siyang mga description, no? Kung paano po siya or saan po siya ginagamit. Okay? So, ayan. Medyo malabo lang yata sa zoom natin. I don't think, hindi ko lang kung nakikita. So, ayan siya. Pero open nyo na lang po yung module na sinend ko. Okay? So, what else? For our first activity, the layering system din, no? Didiscuss ko sa inyo mamaya ito. Okay, so ito is to delete layer. Lahat po kasi ng nilalagay po natin dito, kapag nagdadagdag tayo ng canvas, for example, that is another layer. Kapag naglagay po tayo, no, ng another, pwedeng image layer, no, pwedeng mga text, mga shape, mga adjustments po natin, and any smart objects, nagkakaroon po ng tinatawag na layer. So, si layers, ito po yung mga transparent sheets na stuck on top of each other. So, we also have layer features, kagaya ng layer mask, mga blending modes, opacity and fill, and layer style. So, si Photoshop po ay gumagamit ng mga layers. Image man po yan. So, stack up siya. Kapag naglagay ako ng text dyan, that is another layer. Pag naglagay po ako ng image, that is another layer. Kapag naglagay ako ng shape, that is another layer. Okay, kaya kung nakikita ninyo yung ginawa natin na logo doon sa Adobe Illustrator, ang daming layers. Okay, same with Adobe Photoshop, it works, no? Sa pamamagitan po ng mga layers. So, mga transparent sheet siya. So, ibig sabihin, iisa lang po yung nakikita ninyo dito sa canvas natin. Iisa lang yung design na nakikita nyo sa canvas natin. Pero, consists of multiple layers. Pinagpatong-patong po ng mga layers for different, for different types, no? Can be image, text, shape, mga adjustment layers, smart objects, mga masks, mga blending modes, and so on. Okay? So, that is the layering system. So, dito sa ating panel, sa baba, this is the delete layer. If you wanted to create additional layer, so click nyo lang po itong merong parang plus sign dito. And if you create another folder, no, if you wanted to create a new folder, gusto mong pagsama-samahin yung mga text. Okay, so pwede po kayong mag-create ng new group because this is a new folder. Okay? So if you wanted to create a new fill or adjustment layer, so dito po tayo, ito sa icon na to, nakikita po ninyo sa baba. And if you want to add a layer style, so, okay, add layer mask pala muna dito. Okay, and if you wanted to add a layer style, and this is the link layer. So, mamaya i-discuss po natin. Gagamitin po natin yung ilan sa mga layers, no, nasa panel ng Adobe Photoshop. Alright? So, let's start with the design brief or the product branding details. So, sa design brief, ito po yung document na binigay ko sa inyo that defines the core values or the core details of your upcoming design project, including the goal, ano po yung scope, and the strategy. That's why it is very important na basahin po ninyo yung product branding details kasi yun po yung magiging tawag dito, yun po yung magiging pattern ninyo or yun po yung magiging, ano ba ang tawag doon? Siya yung guide ninyo sa kung ano po ba yung ine-expect or gusto ng clients ninyo. Okay? So, as a designer, no, it defines what you need to do, okay, within what constraints. Ibig sabihin, no, para siyang roadmap or blueprint ng mga information that helps you in design decisions. At siya po yung nag-guide sa inyo ng overall workflow ng inyong project from conception hanggang matapos or from conception to completion of your project. Okay? So,
And this is a full agreement among the stakeholders on projects, no, deliverables, budget, and schedule. So far, wala naman ako nilagay po sa inyo for anything about budget and schedule, mga deliverables lang, kung ano po yung mga dapat ninyong tapusin or hiningi, for example po, ng client ninyo. Okay? So, meron tayo ditong 7-step process for making an eye-catching poster. So, number 1, you need to identify the purpose. Ano po ba ang purpose kung bakit kayo gagawa ng poster? Ano po ba yung gustong mangyari ng client ninyo? Okay. What is the goal of your poster? Sino po ba yung target audience? Kung mabalikan ninyo yung product branding ninyo, merong mga target audience dito. Where do you plan to share your poster? Okay, because you need to identify the key message you want to communicate through poster. So it should be clear and concise. Consider your audience and what they are interested in. So brainstorm different ideas and choose the one that best fits for your message. So sabi dito, what is the purpose? Yung poster po ba ninyo is para makahikayat ng clients? Ang purpose po ng buba ng poster ninyo is para matawagan? Ang purpose po ba ng poster na gagawin po ninyo is para makabenta ng produkto? Okay? So, what is the purpose? That is number 1. You need to identify. Ano po ba yung gusto mong i-communicate sa pamamagitan ng iyong poster? Okay? Halimbawa, if you are designing for a poster to advertise an event, you need to understand what you want your audience to do after they see it. Gumawa ka ng poster for advertisement, no, sa isang event. Ngayon, dapat maintindihan mo, kapag nakita ng audience mo yon, ano po dapat ang gagawin nila? Ano ba dapat yung susunod na gagawin po nila? Ano yung, is it to buy your product? Is it, tawag dito, mag-purchase or pupunta sa store? Or is it to visit your website? Okay? So, identify your purpose. Dapat po kapag nakita, merong susunod yan. After nilang makita, merong tinatawag po na action. Okay? Pag nakita yung poster ninyo, susunod po doon is action. Ano yung susunod ko na gagawin pag nakita ko yung poster? Halimbawa, kayo, meron kayong nakitang online advertisement, no? Sa social media. Nakalagay doon, mamayang 12 midnight, 50% off lahat ng product. At interesado ako dun sa product, for example. So, ano po ang gagawin ko, no? Because of that 50% off na nabasa ko, kasi ang purpose is makabenta, for example, at maubos yung product and to give discount to the clients or to the consumers or to the audience, ang gagawin mo ngayon, malaki ang possibility na i-click mo yung link nila and then mag-a-add ka ng product na gusto mo and then i-check out mo siya mamayang 12 midnight. Ibig sabihin, right after nakita ko yung poster, nagkaroon po ng tinatawag na action. Okay? Pangalawa, knowing this will help you pick a poster size that fits in all important information without looking cluttered or difficult to read. Sabi ko po sa inyo, sa poster, hindi po kailangan na sobrang daming mga images and text yung nakikita po sa poster. Hindi po yan brochure. Hindi po yan menu. Na nandoon na po lahat ng produkto nakalagay. No? Poster, no? So, dapat sa isang maliit na poster na yon, lahat ng important information ay kakasya doon. Okay? Dapat hindi siya cluttered, malinis, para mabilis po siyang mabasa. Okay? So, nagkakaintindihan po tayo. Pangalawa, plan your layout.
sketch out your poster layout on paper, your draft. That's why you are required to submit your draft before you proceed in creating your digital output. Okay? So, number 1 yan. Unang-una sa hinihingi ko po sa inyo yan is your draft. Bakit? Okay? Kasi kapag diretso kang nag-design, hindi mo pa alam kung saan mo ilalagay yung mga images, yung mga text, and other details. Now, if you have your own draft, kapag meron kang draft, no, you consider the hierarchy of information and how it will be presented. Very time-consuming if you don't have any draft or at least a layout. Ano po, wala kang sketch man lang na provide. Kasi, para ka nag-trial and error during designing. Parang mas maganda dito. Hindi, ilipat ko, mas maganda sa gitna. Parang hindi, parang medyo liitan ko, tapos medyo ibaba ko. Okay, so doon pa lang po is time-consuming na. Not unless meron na po kayong draft, so you already consider the hierarchy of information at naiayos nyo na po in a way you wanted it to present. Okay? So that is number 2. Sumunod, choose a poster template. But, okay, for our discussion today, you are not allowed to create using the pre-made template. You are required to create a poster from beginning to end. Meaning to say, from the scratch. Okay, although there's a lot of templates library you can choose from, but para mas matuto po kayo, require ko syempre kayo na mag-start po from the scratch. Okay, so you can skip this part muna. Okay? For number 4, this is the time that you add in your text context. So, tandaan po ninyo, gumamit ng font that are easy to read and match your message. Use no more than 2 or 3 fonts. Okay, so hindi na po kayo lalampas sa 2. Maximum na po itong 3 different fonts. Hindi po yan pagandahan ng mga fonts. Hindi po yan display ng variety of different fonts na nakita po ninyong maganda at pinagsama-sama po ninyo. In designing, okay na po ang 2. Okay, hanggang 3 klase ng font. Okay, so sabi dito, avoid using fancy or hard-to-read fonts sa pamamagitan po na, especially kapag dapat yung font po ninyo ay pasok sa lahat ng target audience ninyo. Bata man yan, teenager man yan, young adult man yan, or yung medyo may edad na po. Okay, so dapat mabilis siyang mabasa, easy to read. Okay, so add photos and graphics, pero wag sobrang lagyan ng maraming text, ha? Okay? So, you can add photos and graphics and to make your poster speak volumes with eye-catching visuals. Again, we have the freedom to choose kung ano po ang mga photos na ilalagay po ninyo. So, humanap na po kayo ng mga eye-catching na visuals because itong photos and graphics speak volumes. Okay, isa ito sa pinaka dahilan kung bakit eye-catching ang inyong mga poster. That is because of the proper selection of visuals or photos and graphics. Okay, so it can be a photograph, an illustration that sets the moods, or bright, or pwedeng gumamit ng mga bright and colorful icons, no, to balance out the text. So, visuals can bring your poster to life. Kasi possibly, class, kapag puro text yan, baka walang mag-ano yan. Baka walang pumansin po niyan. Especially, napakaraming text, tapos maliliit yung mga text na nakikita po nila, baka wala pong papansin, no, ng posters ninyo. So, kapag walang pumapansin ng posters ninyo, hindi po sila magkakaroon ng tinatawag po nating action. Wala silang gagawin. No, hindi sila bibili, hindi sila papasok sa stores mo, hindi sila mag-i-inquire. Kasi, walang dating. Ano po, hindi pinansin yung inyong poster. Okay? Pang-anim,
this is the time that you need to create your software, and we are using Adobe Photoshop to create your poster. And ensure na lahat po ng mga elements are aligned and balanced. So you need to proofread your poster for spelling and grammatical errors. So, ayan na, no? Mag-ipon na po kayo ng mga photos na ilalagay po ninyo or ng mga graphics and photos na ilalagay po ninyo that it must be aligned to the product branding details. And at the same time, paulit-ulit na basahin yung poster for any misspelled words and grammatical errors. And pang-pito, print and display. So, hindi ko na kayo i-require na mag-print in a high quality paper because hindi naman po natin siya gagamitin. Hindi naman natin siya gagamitin ng printed. This is just for submission ng inyong activity. No? Hindi naman natin po siya ilalagay sa standee para ipakita sa iba. No? So, this is just for our activity. But, your poster is very much needed when we start working with SketchUp or kapag magke-create na po kayo ng inyong kiosk. So, lahat, yan na po. Diyan nyo na siya i-display. But again, not printed. Okay? So, that's it. On how to create, no? The step process for making an eye-catching poster. So, let's start with designing. Okay? So, this is my canvas. Control plus para ma-zoom in po ninyo. At i-insert ko lang yung poster na hindi ko naman siya totally gagayahin. Kasi according to my research, ano na ba yung tawag sa font na to? Okay. So, based on my research, hahanapin ko lang siya. Yung font na ginamit dito sa Cheesy Tuesday ng Burger King ay created by Colophone Foundry, specifically para sa Burger King. Ibig sabihin, ito po ay custom proprietary typeface. Customized po ito. Ngayon, this is not readily available online and we cannot download it freely. Pero, ang tawag dito is the Flame or the Flame Sans. Yung tawag po sa font name nitong Cheesy Tuesday. So, ang ginawa ko na lang mamaya is naghanap ako ng kaparehas niya. Yung very much similar or medyo closest dito sa font na yan. Ngayon, I know na kayo po ay gumamit din ng mga font, no? Marami naman po tayong paraan. Pwede ko naman siya actually i-customize or gayahin ito mismo. Mag-create lang po tayo ng outlines para maging shape yung mga text po natin, kagaya ng previous discussion po natin. And then, we can modify each letter na nandito po sa pangalan. Okay? So, dito sa text. Okay? But, hindi ko na po gagawin yon. Hahanap na lang po ako ng customize na almost the same. Kasi, hindi ko naman kailangan totally 100% na gayahin po itong poster. This is just for the sake of demonstration. Alright? So, let's start. First is, kunin natin yung kulay nito. So, gagamit tayo ng eyedropper tool. Ano ba? Baka hindi na naman. Oops. Kasi nasa kabila siya. Ayun. So, lumalabas. Pero pag dito ay hindi. Medyo liitan ko yung Photoshop. Right click. Ayun, lumalabas na. Naka-dual monitor kasi ako kaya nandun siya sa kabila, lumalabas.
Alright. So, pag i-right click natin, andyan po yung ibang mga other tools ni Adobe Photoshop. So, let's get the color. Ayan, saan siya? Okay, and then double click ko lang, ginagawa ko po dito, then copy ko po yung color code. Click OK, balik tayo sa poster, and then gagamit po ako ng paint bucket tool. Ayan na, para same color na po siya. And then nag-download na ako ng iba't ibang mga photos, graphics and photos na gagamitin ko. So, i-open ko lang siya. So, nandito na siya sa iisang folder para mabilis ko siyang makita. Pero, I decided to use a different image na lang. Hindi siya PNG kasi. So, eto. Ito na lang yung gagamitin ko. And maraming paraan para ma-delete po or mabura yung kanyang background. So, una, we can delete this background using Magic Eraser tool. Okay, pero ang problema kasi dito kay Magic Eraser tool, ayan, nakikita ninyo, nabungal na siya or nawala na yung kulay. Kasi kung ano po yung color na na-select niya, okay, yung pixel color na na-select niya, lahat po yun ay nabubura. Okay, so kung hindi siya pwede naman po natin gamitin si Object Selection Tool. So, itadrag nyo lang po sa image, and then automatically selected na po yung mga image na gusto po nating ma-retain. So, nakikita ninyo hindi pa siya ganun ka-perfect. Ayan. So, may mga areas pa na hindi siya na-select. So, pwede po natin gamitin itong nandito sa taas. Okay? So, ito is to add. I-adjust natin to. Ito ba yung positive? Okay. So, mag-add tayo ng selection dito. Okay na yung lampas. Mas madaling i-repair ang lampas kaysa sa kulang. Check natin yung nasa baba. And then, ito po ay to subtract selection. Subtract natin yung selection. Bawasan natin. Parang wag na. Wag na. Okay na ako dyan. And then, right-click. Tapos, select inverse. Pag selected na yung inverse, ibig sabihin, kapag ginamit ko si eraser tool, okay, si eraser tool, lakihan lang natin siya. Ganyan siya kalaki. Mabubura po lahat ng hindi nakaselect. Ayan. So, lahat ng hindi po pasok doon sa ating selection ay mabubura. Okay, so as you can see, hindi pa siya ganun ka-perfect yung tanggal po natin ng background. Maraming way actually, pero ito yung ilan sa mga ginagamit ko personally. Kayo, baka meron kayong mahanap na ibang paraan. Wala din naman pong problema yon. And then after nun yung mga maliliit na, so gagamit na ako ng mga maliliit ng Magic Eraser tool. Pero selected pa siya, kaya hindi pa natin siya ma-delete. So, Control D para ma-deselect. Okay. Okay, so isa-select ko ulit siya. And then, right-click natin, select inverse ulit, and then, eraser tool. Ay, hindi pala nakaselect yung ano. Dito na lang natin. Kung na-select pala ang okay, and then, yan. Purahin natin yung mga excess. Okay, so okay na yan. Okay, Control D to deselect.
Then, move tool. So, i-drag lang natin siya dito sa poster. Yan. So, nakikita ko meron pa mga hindi nabura. Control-T, as in tatay. Para ma-resize natin. And then, meron pa siyang mga hindi na alis. Sa center ko lang. Lakihan ko pa. Nag-i-snap naman yan pag gusto natin siyang i-center. Then, pupunta ulit ako dito sa eraser tool. Lakihan lang natin yung size niya. Then, burahin na natin itong mga excess. Mga hindi natin nakita. Okay. So, ayan na po. Meron pa rin na pala. Okay. Linisin lang natin konti. Pag natatapat siya sa kulay, zoom nyo na lang para kitang-kita nyo. Clone lang natin to kasi nabungal. Press nyo lang yung Alt. Tapos, itapat nyo doon sa area na sa area na nabungal or nawala. Ayan, nakikita nyo may kulay brown. Nakikita nyo ba? Ayan, no? Kasi ito yung kino-clone ko. Pag nagkaganyan na siya, okay, ibig sabihin, ayan, no? Kino-clone niya yung area na kung saan po siya nakatapat. Lagay lang natin dito sa area na to. Kasi nahati siya. Ito pa, clone natin to. Then, burahin ko konti. Press nyo lang yung Alt, no? Tapos, i-clone na po ninyo. Pantayin lang natin. Then, okay na po yan. Control minus, minus, minus. Para ma-zoom out. And then, tuturuan ko kayo ngayon kung paano mag-upload ng font. Punta po kayo dito sa pupuntahan ko lang siya. Okay. Punta kayo dito kay the font. Ayan. And as you can see, dito kay the font, marami pong selection ng mga fonts na gusto po ninyo. And yung sa akin kasi, na kailangan ko, ano bang pangalan niya yon? Hanapin ko lang ha. You can use, you can get. Okay, so the closest match, according sa aking na-research, is Insani Burger. Then, pag i-click mo yung search, ayan siya, Insani Burger. Pero, pwede nyo din makita yung preview. Ang kailangan ko ay cheesy. Then, click nyo lang po yung submit. Tayo nyo lang mag-loading. Ayan. So, yan yung closest. Okay? So, yan yung closest dito kay cheesy.
Okay, so medyo parehas sila. Actually, hindi nga siya ano, pero ito na yung closest na pwede ko pong magamit. Pero, again, we can modify yung font ng, tawag dito, we can modify each letter nitong text using Adobe Photoshop pa rin po. Okay? So, ang gagawin nyo lang po, kapag nakita na po ninyo yung font na kailangan ninyo is click nyo po yung download. Ako kasi na-download ko na siya kahapon. Actually, na-install ko na rin siya. Ito na siya. Ako yun sa kabila. Okay. Sana yung font na yun. Na-download ko na siya kahapon. Magda-download na lang ako ng iba. Kasi hanapin ko pa siya. Sige. Say for example, may nagustuhan kayo na font na gustong gamitin. Echo Ridge. Download nyo lang po yan. Kung babalikan po natin dito sa text. Okay, let's say mag-i-insert ako ng text. Okay, so nakita niyo nung nag-insert ako ng text, nag-add ng panibagong layer. Lakihan lang natin para nakikita. And then, kapag isa-search ko si Echo Ridge, wala po, di ba? No matches. Found. Download na ba natin? Okay. So, locate nyo lang kung nasaan po siya. Then, extract ninyo. And then, ito. Okay? Ito yung itsura niya. Ito yung itsura po ni Echo Ridge pag ginamit natin sa poster or sa kahit saang design. Okay? So, install natin siya. Gamitin po natin itong free TTF. Double-click nyo lang po and then sa taas, install. Then, antayin nyo siyang mag-install. So, kahit hindi nyo naman na-i-exit yung Photoshop po ninyo, tingnan natin kung nandito na siya. Ayan na siya. Ayan na po si Echo Ridge. CHEEEGC. Control T. To resize. Ayan na siya. Andyan na po si Echo Ridge. Dito, pwede naman kayo, meron pang ibang mga site na pwede kayong mag-download, pero ayan na, marami na po kasi dito ang selection. At ganun lang siya kasimple na mag-download ng additional font design dito po sa Adobe Photoshop. Okay? So, ayan na. No? Andyan na po siya. Yan na lang kayang gagamitin ko para mas maganda to. Sige, ito na lang gagamitin ko. GZ. Nababasa ba? GZ. Hindi masyado. Sige, yan na lang. Okay? And then, anong kulay ni Cheesy? Kanya-kanyang trip tayo kung anong design ang gusto natin, ha? Ang importante, nakikita, nababasa, malinaw. Malinaw po nating na ipapahatid yung mensaheng gusto po nating ipahatid. Again, kunin natin yung font color. Copy natin yung balik tayo. Sa taas. Paste nyo. Okay, so yan na yung kanyang kulay. And then, duplicate lang natin tong layer. Okay, so right-click, then duplicate layer. Tapos, pwede nyo ilagay dyan is Tuesday. Okay, and then click OK. Tapos, drag nyo lang po yan pababa. Okay, edit natin yung text. Gawin nating Tuesday. Ito
Control T, resize natin ng konti. Kailangan, wait lang. Patayin lang natin. Papantay ko itong way sa taas. Control T. Then, babaan natin yung kanyang opacity. Hindi ako sigurado kung ano yung opacity ni Tuesday dito. Tansyahin na lang natin. Pero halos hindi na siya nakikita kasi. Oops. Tansya-tansya na lang tayo. Okay na siguro yan, 28. Then, resize natin to. Ngayon, nakikita ninyo, pumapatong yung text doon sa ibabaw ng food. Pero dito kasi, nasa ibabaw yung, nasa ibabaw yung image. So, ang gagawin po natin, i-move natin yung layer ng food dito sa taas para nandun po siya sa taas. Nakaibabaw siya doon kay Tuesday. Okay? Then, duplicate natin si Tuesday. Tuesday. Okay. So, duplicate natin si Tuesday. Baba natin. Kasi balik natin yung opacity sa 100. Okay. Medyo mababa siya. Then, maglalagay tayo ng, baba ko lang siya konti. Maglalagay tayo ng shape na circle. Saan na ang circle? Ito. Ellipse tool. Press ninyo yung shift para hindi na de-deform yung pagkakabilog niya. And then, same na yung color. Ang opacity ay 100. Kita nyo na umiilalim siya ulit. Ang gagawin nyo lang po ulit dyan ay iibabaw nyo naman siya sa food. Ayan. Tipin natin kung saan siya magandang ilagay. Control T to resize, press Shift. Oops. Ko siya pwede ilagay dito, pangit.
Pangit naman kung igigilid ko siya. Pag nasa baba, hindi siya magandang tingnan. Pag nasa gitna, usually dyan siya sa gilid. Tignan natin kung saan tayo pwede mag-create ng adjustment. Pag maliit yung food, di naman magandang tingnan. Wala namang spacing. Stay. Oops. Shift. Dito ko na lang siya ilalagay. Kung dito kasi, sige, dito na lang. At hindi siya masyadong natatakpan. Baba na lang natin si Tuesday. Then, for only 322 pesos, insert tayo ng text. 322. Ito malaki ang text. Kita ba siya? Text is nasa ibabaw ng ellipse. Ang kulay ng text ay puti. Oops. Center natin. Ganun piba. Let's see. Save up to 43. Kasampan natin. Okay.
save up to 43. Lalagyan ng P. Then 16. Ayan. Kaya natin ito. 72. Ay. $322, save up to 43. Okay na muna yan. And then, Tuesday, meron pa nakalagay sa baba. 4 cheese per meal. Duplicate ko na lang to. Okay. Or okay, so ang kulay niya ay same color nito. Okay. Sabihan ko na lang ito. Then, this app, exclusive treat available. Lagit na lang natin to. This app, exclusive treat. Lagay ko na lang dito. Sa pabalik-balik ako. Sabihan natin, lahat sila ay 24. Teka. So, hindi siya pwede na na maliit. Okay na yan. Exclusive treat is available for limited time only. Is available for limited time only. Gitna natin siya. Nag-stop naman, ayan. To indicate na nandun siya sa center. Then, order now.
Duplicate ko siya ulit. Order now. Sorry. Control V. Palitan natin ng kulay. Puti. Ay, sorry. 30. Color white na pa. Move natin. And then, lagay natin yung details sa baba. Okay. So, maglalagay na lang ako dito ng rectangle tool. Save na ba? Then, dine in, take away. Space. Cancel. Okay ko nga to eh. Sorry. Teka, lakayan ko pa to. Mga 30. Center ko siya. Line tool. Okay. Fill color white. Stroke. Oops. Adjust natin. Lagyan natin sa taas. Nakikita. Sa top ng triangle. Color. Yung stroke kulay black. Duplicate na lang natin. Wala akong naka-ready na. Wala akong naka-ready na icon ng dine-in, take-out. Feeling ko tabingi yung pagkakalagay ko ng line. Tabingi nga. Ulihin natin. Line 1. Okay, 90. Yan, dapat 90 degrees. Kulay puti. Color. Okay, na yan 10. Duplicate natin.
So, wala akong na-prepare na ano. Hindi ko na lang lalagyan. Text na lang. Search tayo ng text. For dine in might be color white. Take out, then delivery. Duplicate layer. Burger King. Lagyan natin. Burger King. Tapos insert natin yung logo ni Burger King. Control T, resize natin. Tapos, hindi na din ako mag-i-insert doon sa taas ng kung ano-ano. Logo na lang din. Tapos, text. Area size 12. Ito ay puro Lorem Ipsum. Ano ba nakalagay dito? Hindi na. Hindi ko na i-copy yun ha. Ito na lang gagawin ko. Kunwari yun. Palitan na lang natin ng color, yung font, sorry. Control A. Black. Yan. Kunwari yun. Hindi ko kasi mabasa. Yan siya sa gilid. Pantay natin sa dine-in. Yan. And then, duplicate ko tong Burger King. Siya ba yun? Duplicate layer. Then, lagay natin siya sa taas. Control, minus. Lalagay ko na lang siya dito sa taas. Naiba na ang design. Pero that's okay. Please, ayan. Okay. Buburahin ko na to. Ano ba siya? Tanggalin ko na lang yung mata para matanggal. So, this is my poster for the Cheaty Tuesday ng Burger King. Ano po, yan po ang ito ang ating inspo. And dito po yung ating final output. Okay? So, it's your turn now to create your poster. So, kapag isa-save po yan, punta lang kayo dito. Then,
Pwede niyo siyang i-direct na export as JPEG format. Okay, JPEG po ninyo. And then, okay, export. Okay, so poster, sa folder ng poster, save lang po ninyo. And then another file, save as. And then nakadapat .pst, no? Poster. Okay, and then save. Click OK. Okay, and nakasave na po yan. Nandito na yan sa ating folder. Poster. Ayan na siya. Okay, so this is our final output ng poster. And that's it. It's your turn now to create your poster. Thank you so much for listening today.